Hi, good morning. Good morning. Hi guys, good morning. Punta tayo ngayon sa sa sakahan natin. Dilig tayo ng rosas na pula guys. Makikita nyo yung mga rosas na pula ko. Kung gusto nyo ring guys, magkaroon ng idea paano siya alagaan or paano siya mas madaling padamihin. Kaya ko ito naisipan i-content kasi wala pa akong nakitang nag-aalaga ng rosas. Kaya dito ko siya susubukang ilatag. Kaya lang ang layo ng natin, sakahan. Hihinga rin talaga tayo guys. Ayun. Dito yun. Tatawid pa tayo ng ilog. Pero hindi naman masyadong kalayuan talaga. Yung usual lang na malayo sa ngayon. Kasi sanay na tayong gustong nasa tapat lang yung mga natin, pagtatrabahuan or gawaan. Yun. Ito na yung sapa guys. Kailangan talaga dito pag ganito kaaga nakabuta kasi pag nabasa yung paa mo, ang hirap nang umakyat. Merong matarik dun sa unahan. Yan. Ay. Lang ako. Ay pero nakapagtrabaho ako noon. Yun, bagong tanim kasi unti-unti ko siyang tinaragdagan. So hindi siya hindi naman talaga tayo guys, magaling mag-alaga. May pangarap lang tayo. So sinusubukan nating i-upgrade kung paano tayo mag-alaga ng ganito, ng rosas. So humahanap tayo ng paraan para mas mapadali yung ginagawa nating trabaho. Okay, so nandito na tayo guys. Ito yung akin. So ito, binayaran ko 3 kanal. Ay putik naman. Pag sinabing per kanal yung bayad sa'yo, kasali dapat ito kasi pag dumaan ka dito sa kanal, kalahati nung flat kasama pati dito, yun. Tapos mula dito sa tinapakan ko hanggang doon sa dulo na yun, wala pang 10 lipa to, 100. Ang dali lang naman ito. Pag ako, tagal talaga matapos kasi iingatan ko talagang hindi mahugot yung lupa. Ang kukunin ko lang yung damo. So pag sila naman tumira, napakadali guys kasi walang paki kung maubos na yung lupa o hindi. Kasi hindi naman sa kanila, di ba? Kaya kuha natin yung feelings nila. Kaya lang dapat i-consider din nila yung yung pakiramdam natin. Di ba guys? So ito na. Start na tayo magdilig guys. So, ito yung hose natin. Ito yung tubig natin. Yan. Alam nyo guys, pag nag-aalaga kayo ng ganito guys, napakadaya ng ng lupa. Kaya huwag kayong matahin. Kasi ito, yan, tingnan nyo yan. Para talagang basa. Pero pag yan, naarawan ng kahit mga kalating oras, tuyo na yan. Kaya pag baguhan tumingin, ayaw na niyang diligan. Yun yung pakiramdam ko nung una akong nito, nagdilig, nag-alaga. So ang resulta guys, ang daming patay, ayan ang daming blanco. Dapat ito meron pa dito maraming nakahilera kasi per dangkal or isa't kalahating dangkal lang yung nito guys, distance. So ang kagandahan dito, pagka nagmura, lagyan mo lang ng sibuyas sa gilid, tapos ganun pa rin yung pag-aalaga mo, yung pagpapataba mo. Yung sibuyas yung babawi ng mo, ng profits mo, kasi yung sibuyas ang dali lang ma-harvest. So may mga paraan talaga kung paano mo siya kung halimbawa nagmura, kasi pag nagmura ito guys, sobrang mura naman. Pero pagka hindi ka talaga hard worker, palagi ka nagbabayad ng tagagawa, medyo mahihirapan ka talaga. At meron naman ding puro binabayaran yung mga niya, nagtatrabaho sa rosas niya. Pero napagtatagumpayan niya pa rin kasi ang laki naman ng niya, panin niya guys. Siguro nasa 20,000 na piraso ng ganito. 20,000 mahigit. So hanggang 50,000 na yun. Or siguro lalapit pa, or mga 100 pa siguro na puno, 100,000. So ito kasi ang harvesting nito
pag nag-harvest ka ngayon, bukas sa makalawa meron na naman. Kasi pag kada 3 araw ka nag-harvest, maraming over, hindi na pwede. So dapat daan ka lang ng isang araw, harvest ka na naman. So halimbawa harvest ako ngayon, bukas wala, susunod na araw harvest na naman. Yun. So mabilis ang dito. Pero pag nagmura, sobrang mura naman. Ang maganda dito guys, pagka meron kang ganito, dapat may instinct ka. Dapat hahanap ka ng paraan kung paano ka makakadirektang magbenta. Kasi murang-mura lang naman to kapag wala kang tindahan or wala kang paraan para ibenta to. So ngayon, napakadali guys. Alam niyo ba? Social media lang. Post mo lang to, wala na. Pagka nakita nilang medyo mas mura kaysa sa dun sa kumprahan sa yung pinaka-main niya. Halimbawa dito sa Cebu, ang pinaka-kumprahan namin ay yung Freedom Stage or yung Carbon Market. So halimbawa, ito yung pinaka-matataas na ganito. Ang matataas dito guys, siguro mga kulang-kulang 1 metro yung katawan niya, yung haba ng katawan. So iyon, sa pinakamura dito kuha nila sa amin 20 pesos. So ang benta nila siguro mga nasa 40 to 50 pesos. So halimbawa pag nagmura, tapos gagawa ka ng paraan, kahit benta mo na lang ng 30 guys, 30 pesos per dozen, yon per dozen. So meron ka pa ding plus, tapos mauubos yun guys pag sa internet mo binenta, tapos 30 pesos isang dosena. Ang ganda tingnan nung mahahaba guys. Pag nakita mo talaga, sipin mo na lang yung may kahit kalahating metro na lang yung niya, stick niya, tapos petal na yung taas, kalahating metro. Ang ganda tingnan nun. Hindi naman pag nagmura, hindi naman tumitigil yung bumibili ng rosas para ibigay sa mga mahal nila sa buhay, di ba? So ito lang yung nakita ko sa tanim na to guys. Kaya hindi ko talaga siya binitawan kahit sobrang hirap na ng kalagayan ko. Tulad nung nakaraang mga buwan, na-diagnose pa ako sa TB. Tapos ito nakikita ko na siguro kailangan ko na itong bitawan. So pagka nahimasmasan ako, naisip ko na nung wala pa to, hinangad kong magkaroon. So but ngayon pa na nandito na to, bibitawan ko, di ba? Ang saklap naman kaya nun. So yun, tiniis ko, at ngayon medyo gumanda yung niya, kalagayan niya. Ayan, tingnan niyo guys, daming bulaklak niyan. Hinuhulog ko yung iba kasi pag hinulog yung mga hindi binenta yung ganito, hinulog lang, mas madali siyang dumami yung sanga niya. Pag nagmarkot ka, sobrang dami guys. So ang mas madali nito, pag gusto mong magpadami agad, tapos meron ka dito mga kahit 100, napakadaling padamihin guys. Wag mo ibenta, or pag nagbenta ka, yung may iksi lang yung stick niya. Kasi pag hinabaan mo, kukunti yung yung halimbawa ito mataas. Ito, mataas. Tingnan niya. Pag ito pinutol mo dito, kukunti yung tutubo sa kanyang sanga. Dito wala na. Dito lang sa baba niya. So pag halimbawa dito mo siya pinutol guys, ito ayan may sanga. So mas marami. So, tapos sa baba may sanga-sanga pa. So ibig sabihin, sobra sa triple or 4 na piraso yung madadagdag sa mo, pagpaparami mo. So yun yung mga paraan namin dito kung paano mo siya paano mo siya aalagaan. Kung halimbawa magpaparami ka, hulog mo or benta mo ng mas maiksi. Kasi ang dito, ang hatian dito, small, medium, large. So ang ibig sabihin nun, pinakamataas, mataas, at saka mababa. Yun, small, medium, large. So kung gusto mo talagang mas madaling dumami yung bulaklak mo, dapat doon ka sa small kumuha palagi pag binebenta mo. Pero pag kaya mo pang ang kapital niya, ihulog mo na lang. Kasi ito pwede mo siyang ihulog dito sa pinakadulo dito hanggang kung saan ang hangganan ng dahon niya. Ito. Ayun. So pag pinutol mo siya dito, ito may tutubo na sanga. Katulad nito guys, tingnan niya. Ayan. Ayan may sanga siya, di ba? Ayun, dalawa pa nga eh. Kukunin ko yung isa. Yun. Ganun. So pag ito binenta ko, kukunin ko to, pero na lang pagka napag-desisyonan kong ibenta. So ganun yun. So ito guys, wala tong pesticide. Ayun, may kinain dun. Ayun halos maubos yung petal niya. So kailangan ito, may pesticide ka every 5 days or 4 days. 4 to 6 days yung nito guys, pesticide. So depende na lang sa iyo. Pagka 6 days, every 6 na araw ka nag-pesticide, medyo may
pakunti-kunting kakainin talaga yung ano. Pero may harvest ka pa din. Ito nga mahigit 3 linggo na tong hindi ko inisprayhan kasi padadamihin ko na lang. So meron pa ding pwede kong harvestin, kaya lang hinahayaan ko muna para mag-bloom naman siya. So medyo hindi siya gaanong kaganda tulad nung unang balik natin dito guys, kasi kailangan niyang pakainin ng pataba. So hindi ko pa nabigyan ng oras. Siguro next week bibigyan ko to. At saka pesticide na din. Kasi hindi naman mabigat guys Ito kakain lang to ng ano siguro mga 40 liters ng ang i-spray mo. So 40 liters times divide 2. So 2 knapsack spray lang to guys. 2 knapsack spray. 2 hanggang 3. So konti lang isang takip or hindi pa aabot sa isang takip lang naman yung ihahalo mo sa isang knapsack spray. 'Di ba? So sulit naman. Hindi naman siya gaanong magastos guys. Tapos sa tao naman, halimbawa kung masipag ka, kaya mo 'tong alagaan guys. Ako lang, ang dami kong ginagawa kaya yung naglilinis nito minsan binabayaran ko. Pero may paraan din naman pag gusto mong ikaw lang talaga. So ang paraan dito guys, yung nasa kanal talaga yung tatapakan mo, i-herbicide mo. Tapos yung nasa gitna, yun na lang yung huhugutin mo. Napakadali lang guys. May mga paraan talaga, pero ingatan mo lang na hindi mo talaga mausukan yung dahon ng rosas. Kasi papatayin talaga ng herbicide yun. Okay? So ganito lang. Ang nito guys, pagka naisipan mong magganito, ang puhunan bawat isa nito guys, pag wala ka talaga tsaka wala kang malapitan na kamag-anak mo at gusto mo magtanim guys, comment ka lang guys. At ang area ko guys ay Danau, Cebu, Philippines. So comment ka lang kung pwede kami mag-guide sa inyo guys. So ang puhunan nito guys, ang unang-una mong gagawin, halimbawa may pwesto ka at gusto mo nito, i-set up mo muna yung water source katulad nito guys. Okay naman. Ito 1/2 lang to. 5.8 yung water hose ko. Tapos mas maganda yung ganito kalakas yung pinakamahina mong water supply hanggang sa mas malakas pa nito. Huwag yung mahina na tubig guys kasi mas matagal ka makatapos sa pagdidilig, kakainin yung oras mo. So dapat ito yung pinakamahina. Tapos bigay mo yung mas pinakamalakas na tubig. Ang water hose na minimum is ito 5.8. Pwede mong lakihan kasi depende naman yun sa iyo. Hihila-hilahin mo lang to kung hanggang saan ka matatapos. So ito yung pinakamaliit hanggang sa ang pinakamalaki na lang ginamit is number 1. Ito wala pa to sa 5.8. Wala pa to sa 1/2. Or ang 5.8 sa amin 1/2 na. So merong 3/4 at saka number 1. So marami ring gumagamit ng number 1 guys kasi gusto nila mas madali silang matapos magdilig. Kasi ang dilig yung pinaka hindi mo pwedeng kaligtaan guys. Araw-araw to. Kada araw. Pagka nakaligtaan mo ng isang araw at naging kampante ka, tapos sa isang buwan nakaligtaan mo kahit tigi isang araw at umabot siya ng 2 araw or 3, may tama na yung mo, ugat ng mga pananim mo. So dapat talaga guys, araw-araw mo talaga siya diligan. Tapos pagka bagong tanim siya guys, mas maganda 2 times a day, umaga at saka hapon. Or kahit tanghali pwede to. Hindi to masisira kasi kahoy, parang kahoy. Hindi to tulad ng mga white flowers na nalalanta yung mga dahon niya kapag bagong tanim tapos didiligan mo sa kasagsagan ng init ng panahon. So iba to pagka ito diniligan mo ng kahit yung tanghali na napakainit. Hindi to talagang sisip-sipin niya yung tubig at gagawin niyang vitamins sa katawan niya. So ito yung kagandahan dito guys. Napakadali niyang alagaan kapag tubig lang talaga guys. Tubig yung kailangan niya. Ang puhunan pala nito, pag ikaw at saka mga kamag-anak mo walang ganito, tapos magpaplano kang bumili 15 bawat isa. So ang 15 na yon, pagkatapos mo magbayad, bibilang ka isang buwan, pwede nang hakutin 15 ang isa. So pag nagtanim ka ng 1,000, tapos
15 isa, ayun, tumataginting 15,000 guys. So pag nagtanim ka ng 100, 15, ayun 1.5. So yung 100 guys, siguro hindi pa siya makakapuno ng isang hilera. Yung 100 kasi ang bawat hilera nito guys, sa isang dangkal ng distansya, mga 120 hanggang dun sa dulo, isang hilera lang, mga 120 na piraso. So itong sa akin, unang tanom ng uncle ko dito ay 1,000. So walong hilera lang to. Nadagdagan ko siya ng 5 hilera pero ang dami ng mga matay kasi hindi ko siya nalagaan. So kailangan talaga guys, walang mintis dilig, walang mintis ang dilig. Yun pinakauna yun guys. Kasi yung paglilinis nito, hindi naman siya mahirap guys. Ang kaibahan lang, matutulis yung mga tinik niya, tapos medyo parang may lason kasi magmamanhid yung yung matutusukan mo na balat. Pero pag nasanay ka, wala na lang. Ang guys, ang mga sugat-sugat na yan, yung mga manhid-manhid na yan, masakit lang naman yan pag pag iniisip mo. Oo, pero pag may pangarap ka guys, alam mo, kahit maputol yung daliri mo guys, hindi ka titigil. Kasi wala kang choice eh. Nangarap ka eh. So tatanggapin mo lahat. Ako nga, kahit nasugatan ako dito, pinagpapatuloy yung pagtatrabaho ko kasi hindi naman ako matapang guys. Dati takot na takot akong isipin na uy, baka masugatan ako. Ang ina, masakit niyan. Pero nung nagkaroon ako ng pangarap guys, doon ko na realize na putang ina, ang sugat pala hindi masakit pag may pangarap ka. Baliwala lang. Huwag mo lang isipin guys para makapagpahinga na. Mali pala yun guys. Kasi nung nagsimula akong mangarap, tapos pinursigi ko talaga at nilagay ko sa puso ko. Nung nasugatan ako, alam niyo ba guys, baliwala lang. Nung hindi pa yun nabuo sa puso ko yung pangarap na yun, alam niyo kung pag ako nasaktan ng kahit nakatiting, gusto kong umuwi ng bahay guys, magpahinga. Pag tinanong ng asawa, ba't umuwi ka? Putang ina, sakit ng ko, paa ko, kamay ko, na na tinamaan ko ng itak. Yun yung pinakakaibahan na hindi makikita ng bawat individual kung hindi mo talaga ilalagay, hindi ka magiging agresibo sa iyong pangarap. Anong resulta nun? Di nababawasan yung chance mong magtagumpay sa yung hangarin, di ba? Yun. Pero kapag binaliwala mo yun, malalaman mo naman kung malala o hindi eh. Kahit medyo malala na pero malayo sa bituka, pwede ka pa rin namang magpatuloy eh. Kahit medyo marami ng dugo ang lumabas, pwede ka pa rin namang magpatuloy. Nasubukan ko na yan guys. Walang mangyari sa'yo. Pagkasugat lang naman yan eh. Kahit makuhanan ka pa ng kalahating baso ng dugo, hindi, kaya mo namang pigilan yun eh. Talian mo lang or basta't hindi lang yung aksidente na nahulugan ka ng buko, hindi lang yung aksidente na nahiwa mo yung mo. Hindi, pwede mo yung talian ng tela, tuloy yung laban. Balik tayo dun sa presyuhan, yung sa pag ikaw gustong mag-alaga guys, 15 yung piraso. Tapos yung alam nyo ba yung 100 na piraso guys, ayun, namatay yung tubig natin. Yung 100 na piraso, halimbawa makikinig kayo dun sa naunang advice ko, yung 100 piraso pwede mo siyang dalawahing hilera, 50-50. Tapos bigyan mo siya ng mas malaking spacing tulad dito. Mas malaki dito ang spacing niya para mas komportable kang dumaan kasi baguhan ka, di ba? So ang technique nito, pagka bagong bili yung bagong bili yung 100 piraso mo ng puno ng rosas, wag mo siyang gawa ng kanal. So malinis, walang damo, itanim mo siya ng nakahilera. Pagkatapos kuha kang pala, yung gitna, kumuha ka ng lupa, itabon mo dun sa puno. Gawa ka lang ng mababaw na kanal. Yun yung technique na hindi nakita ng mga veterans. Kasi yung mga veterans dito, ang mali nila sa nakikita ko lang, pagka nagtanim sila, pag simula nila magtanim, meron na sila kaagad nito, kanal. So umabot ng 2 taon, sobrang lalim guys, kasi kailangan mo siya tambakan. Bawat pagkakataong lumulutang yung ugat niya, kuha ka pa ng box, saan ka kukuha, di ba, sa kanal? So halos lampas tuhod na yung lalim ng kanal nila. Kaya yun talaga yung nakikita kong mali. Kasi pag lampas tuhod na yung kanal, ang hirap nang abutin ng sanga. Kasi tutubo to guys, tataas to eh.
Tapos pag nag-spray ka at yung kanal mo lampas tuhod, paano mo aabutin yung matataas? Kahit mahaba yung ano mo, nozzle mo. Di mahirap guys. So, dapat talaga mababa lang para mas madali siyang alagaan. Di ba? So, nasa paraan lang yan guys. Pamamaraan. Pero kailangan talagang may kanal, mababa lang. Okay? Tapos, yung butas mo sa pagtanim mo ng una, malakihan mo. Tapos, kung mas gusto mo talagang mas mapadali, yung malaking butas na yun, na isandang ka lang mahigit yung distansya kada butas, tapos malaking butas, pwede mo siyang laliman, tapos lagyan mo ng yung dumi ng manok. Yung yung tuyo na, yung binebenta sa mga farm, binebenta sa mga farm na sako-sakong dumi ng manok. Yun, lagay mo sa ilalim, tapos ganun din, lagyan mo ng kunting lupa, tapos yun, patong mo na yung binhi mo ng rosas. Tapos yun, hindi mo kailangang maglagay ng pataba kada kinsenas to guys, ang pataba nito. Pero pag nilagyan mo siya sa ilalim ng ganun, ng dumi ng manok, siguro mula pagtanim mo, lalagyan mo lang siya ng pataba siguro kahit isang beses lang, or dalawa. So tataba siya ng tataba guys. Yun yung technique. Pero kung mas mahirap yun, gagawin mong basic, pwede kang maglagay ng pataba pagkatapos mong itanim, siguro mga 10 araw or hanggang hanggang 2 linggo. So ang magagawa mo lang na paraan is pagkatapos mo siyang itanim, wag mong kakalimutan siyang diligan. Bawat 2 beses sa isang araw, mas mainam. Kasi para madali siyang mabuhay. Kasi ang ganda talaga guys, nung kasagsagan ng napakagandang kondisyon nito. Ang daming bulaklak dito guys, yung ganun, pumula-pula. Pulang-pula dito guys, nagda-divert sila. So ang maiiwan talaga dito guys, yung mga mahal na mahal tong rosas, hindi nila kayang bitawan. So stable talaga siya, stable income, pero wag ka talagang umasa na dito lang talaga. Ano lang to, kaya ko to pinundar kasi pag nakaamoy ako ng rosas guys, sobrang bango talaga, grabe ang bango. So habang nagdidilig ako dito, siya, umahalimuyak yung bango ng bulaklak niya. Isipin mo yung halimuyak ng totoong rosas, ito yun eh. Bango talaga guys, nakaka-addict talaga to. Pero hindi ka dapat matakot kapag na-addict ka nito, kasi gugustuhin mo lang namang magtanim, hindi ka mabubuwang. Di ba? Gugustuhin mo lang magtanim. Rosas to eh, bulaklak to eh. Pag na-addict ka sa bulaklak, ano ba yan? Plantito ka na, magkakapera ka pa, di ba? So maraming paraan sa nito, pag-dispose. Kung gusto mong hindi pa bulaklakin, mas mainam din, gawa ka ng farm, tapos mag-market ka nito, padamihan, lagay mo sa paso, benta mo 50 pesos kada piraso, bebenta din yun siguro. Para sa akin, kahit benta mo ng 50, tapos ipaano mo, courier company mo, pwede rin. Kasi hindi naman ito madaling mamatay pag may tubig. Lagay mo sa paso, tapos balutin mo ng plastic, tapos basain mo mabuti yung yung paso, yung lupa sa paso. Tapos pag dinala sa courier company, lagyan lang ng fragile, aabot to ng 2 araw kahit hindi madiligan. Pagka basang-basa, hindi hindi masasacrifice. Kasi matibay yung nito ugat. Pero pagka nagsimula na siyang yung manilaw-dilaw, ayun, ang hirap niyang i-prevent guys. Mamamatay talaga siya. Kaya dapat talaga maingat na pagmamahal yung pag-aalaga mo dito guys. So hindi siya ganun kadaling namamatay sa mga damo. Tubig lang talaga guys pag nakaligtaan mong diligan. Yun. So ayan, mayroong mga pagilid-gilid kong tinitira ng herbicide. So malaki yung pwesto ko guys. Binili ko to sa yung nagmamayari ng pwesto na to. Nag-migrate. Nag-migrate, pumuntang Maynila. Doon na tumira kasi nandun yung anak niya. Maganda yung kita. Kinuha sila. So sinabihan ko, pagka binitawan mo yan, bibiling ko. So ayun, nakita niya na gustong-gusto nating magkaroon ng pwesto, kaya maayos naman tayo sa kanila makisama eh. Ako yung bumibili nung mga saging niya noon. Pero wala yung Lakatan Farm na yan guys noon. Mga lang yung tanim niya dito, latundan at saka yung saba. Wala yung Lakatan, ako na ang naglagay niyan dyan.
Meron siya pa konti-konti, siguro mga nasa 5 piraso lang. Pero itong nandito ngayon, wala pa naman sa 100, pero pag kinalat ko to, mahigit 100 na. Hindi pa lang ako nagkaroon ng time. Hindi naman yan nagmamadali guys, naghihintay lang yan kung kailan sila lalagakan ng pagmamahal guys. So ayun, dami ko nang na-share guys. Hindi naman ako eksperto guys. Base sa sariling obserbasyon ko lang yung mga ano ko, tips ko. Pero sa pakiramdam ko talaga guys, yung mga tips ko guys, effective. Tingnan nyo guys. Ito yung sinasabi ko, sibuyas. Di ba? Sibuyas, mula pagkatanim mo guys, mga 2 buwan, pwede mo na siya ibenta. Alam nyo ba, yung 1 kilo mo, magiging 3 hanggang 4 na kilo. Yung 1 kilo mong sibuyas, pag itinanim mo dito, magiging 3 kilo or 4 pagkatapos ng 2 buwan. Saan ka pa? Di ba? Yung kondisyon ng lupa. Pagka hindi umulan at umulan ng mahina, tapos nakita nyong parang basa talaga siya, itusok nyo yung daliri nyo pagka inisip nyong hindi siya diligan. Or pagka nakita nyong hindi talaga malakas yung ulan, diligan nyo na. Hindi naman maano to, hindi naman kawalan kung diligan mo siya. Kahit nga umuulan, diligan mo, pwede rin eh. Diba? Tapos kasi ako nung bago pa lang, pagka umulan, hindi ko didiligan. Ang resulta nun, naninilaw. Kaya unti-unting nababawasan yung bilang ng puno. So kailangan talaga dilig, araw-araw dilig. So pagka ganito na yung kondisyon, 1 beses na lang sa 1 araw ang dilig mo. So tingnan yung paraan ng pagdilig ko guys. Ayan, basa, mukhang basa talaga. Ayan, So kailangan mo talaga siyang pabaunan hanggang maghapon. So dapat basang-basa para may baon siya. Hindi siya mabibitak yung lupa mula tanghali hanggang hapon. So didiligan mo na naman bukas. Yun. So mas maganda yung kondisyon niya. 'Di ba? Yun yung technique niya. Dapat wag kang magpapamata sa kanya. Dapat mas mautak ka. Ba't siya natumba? Yan guys, so siguro mga 3 buwan na yan dyan. Hindi ko siya nailipat. Yan, 1 piraso lang yan, yung ganyan, yung isang, yan, 1 piraso lang yan guys. Tingnan nyo, 30 na siguro yan. 30 hanggang 40 na piraso. Ang dami. So, may kita talaga sa guys, sa ganito. Isipin mo naman, rosas lang yung inaalagaan mo. Pagkatapos ng 2 buwan, meron kang kitang ganito. Tingnan mo, di ba? Ang dami niyan. Hindi ko lang binenta, hinayaan ko lang dyan kasi pag halimbawa naisipan ko magparami, napakadali, meron akong binhi. So halimbawa pag ito ganito nalanta, huwag mong isipin kawalan siya guys, may rason. So sinusubukan ka, china-challenge ka ng panahon na kulang yung pag-aalaga mo ng ng health niya. So dapat i-upgrade mo, yun. So huwag mong isipin na ay malas naman to, hindi walang kwenta to, hindi ganoon. Dapat i-challenge mo yung sarili mo, ikaw yung mag-upgrade. Hindi dapat yung tanim yung mag-adjust sa'yo. Ikaw yung mag-adjust sa kanila. Diba? So ito, binayaran ko. Hindi sinama yung damo sa gitna. So, kailangan pa namin pag-usapan yun sa nagtrabaho dito. Inaayon sa batas pero tumutulong kayo sa mahihirap. Saludo ako sa inyo. Baka humina yung tubig dito. Kasi mula nung bata pa ako guys, ngayon 40 na tayo guys. 40. So, nung bata ako guys, napakalakas ng tubig na yan, yung mga source ng tubig dito. Pero parang napapansin ko unti-unting humihina. So, tingin ko dapat makita ng yun. Makita ng mga taga doon. Kasi taga doon din yung yung pumuputol ng puno sa bandang itaas ng kabundukan na yun. So, tayo yung nasa baba, hindi naman dito nanggagaling yung source ng tubig eh. Nasa talaga, yung pinakatuktok na bundok, tapos meron siyang, siguro may sarili siyang imbakan doon, tapos tumatagos dito sa pinagkukunan natin. So hindi natin alam talaga yung yung cycle ng tubig, pero nasa isip ko may sariling imbakan yung mga may sariling imbakan yung mga bundok kung saan naiimbak yung tubig pagka umulan ng malakas. Tapos unti-unti niyang pinapakawalan yung tubig na yun. Tapos pagka naubos yung imbak niya, ayun, yun yung delikado. Ayun guys, tapos na tayo mag-vlog guys. So ayan na, sumikat ng araw guys. Andun sa taas, andun, banda. So maaga tayo dito, hindi tayo inabutan.
Kasi sobrang sakit ng sinag ng araw pagka tumama sa balat. Kaya pinuntahan ko siya ng maaga kasi hindi ako yung maghahatid, si Mrs. So sa tindahan tayo ngayon kasi may si Mrs. may gagawin doon, kaya siya na lang naghatid sa mga bata. So tayo, andito tayo. Okay, so ito yun guys, inisprayan natin ito ng herbicide. Yan, naninilaw. Ang laking kaibahan ng yung hindi natira. Yun, 'di ba? So ang farming depende lang 'yun sa mga mo, pamamaraan mo. So meron ding mga pakunti-kunting hindi tinatabla ng ng herbicide. Pero kunti lang talaga. Patay talaga sila guys. Patay talaga sa herbicide. Ayun. So dito, paano nating punuin to ng lakatan? So pupunuin natin. Actually naka-flat din to guys. Naka-flat katulad nun. Tulad nung tinataniman natin ng rosas. So ito, tinamnan din natin to ng yung mga puting bulaklak. So ito lang yung rosas, tapos dinagdag natin yung huli doon, yung 5. Tapos ito, 8 lang to dati. So ayun guys. Uwi na tayo. I'm totally mad.